Praise God. Last week, we heard the message about doon sa ang title ay ang tunay na deboto. So naintindihan natin kung sino ang mga taong totoong deboto ng Panginoong Diyos. Amen ba? Sabi doon, ang totoong deboto raw sumusunod kay Jesus. Amen? Ang totoong deboto may relasyon kay Jesus. Amen ba? At ang totoong deboto, hinahanap si Jesus araw-araw. Amen? Hindi tuwing mahal na araw lang. Okay. So ngayong umaga, ang aking isi-share sa inyo, ang title ay He Has Risen. Everybody say, He has risen. Amen. Sino pong natutuwa ang ating Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ay muling nabuhay? Amen? Manalangin po muna tayo. Aming Ama, salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob niyo sa amin para ikaw ay aming masamba. Salamat po sa pagkakataon na makapakinig muli ng inyong mga salita. I offer to you this service, Lord. Cover us with the most precious blood of Jesus. Surround us with your holy and mighty angels. At ang dugo ng Panginoong Hesus ay patuloy na dumaloy at tumakip sa bawat isang naririto. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Okay, He has risen. Alam niyo mga kapatid, kung hindi nabuhay ang Panginoong Hesus mula sa mga patay, ang Christianity ay isang magandang kwento lang. Ito ay meron lang moral lesson, may inspiration, pero wala itong kapangyarihan. Kaparehas ng napakaraming pananampalataya sa buong mundo. May moral lesson, may inspiration, pero walang power. Yun ang pagkakaiba ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang mga followers ni Jesus ay hindi lamang moral lesson, hindi lang inspiration, may power ang kanilang faith. Why? Dahil si Jesus ay muling nabuhay. Amen. Amen ba? So hindi lang natin ginugunita taon-taon, kundi araw-araw sineselebrate natin ang buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, buhay ang ating Panginoon. Kaya nga again, ang cross na ginagamit ng mga Christians, ng mga born-again Christians, ay walang tao. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi na natiling nakapako. Siya'y pansamantalang inilagay para tapusin ang kanyang misyon, pero nung siya'y namatay, inalis, ibinaba sa cross, inilibing, makalipas ang 3 araw, muling nabuhay. Amen ba? Kaya palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Come on. Dahil siya ay nabuhay na mag-uli, ang kasalanan ay lubos na natalo. Ang kamatayan ay lubusang nawalan ng pangil. At ang pag-asa ay hindi na panaginip lamang. Ito'y buhay na pag-asa. Sabi ng Matthew 28 verse 6, wala na siya rito. Doon sa tomb, nung pinuntahan ng mga disciples, sabi ng angel, wala na siya dito, sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. So, Sunday morning, pagbalik nitong sina Mary, sina Martha, merong isang angel na nagsabi sa kanila. Siyempre, hindi nila na-recognize na angels kasi nasa anyong tao. At ang sabi, wala na siya rito. At tingnan ninyo siya. At nung makita nila, wala na nga. So, ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay hindi haka-haka. Ito ay pangakong tinupad. Anong sabi niya? Siya'y muling mabubuhay. Makalipas ang 3 araw. At ito'y naganap. Amen ba? Si Jesus lamang ang tanging pinaniniwalaan ng tao sa daigdig na siyang nagsabing siya'y muling mabubuhay at naganap. Sabi ko nga sa inyo, the rest, lahat ng pinaniniwalaan, leader, lahat ay namatay at hindi na muling nabuhay. Kaya mapalad ka
na maging kabilang sa mga anak ng Diyos na ang pananampalataya ay hindi patay, hindi suntok sa buwan, kundi isang buhay na pananampalataya. John chapter 2 verse 19. Ito yung tagpo na siya ay lumabas ng temple, hinagupit niya yung mga nagtitinda. Dahil nga ang sabi niya, ang bahay ng kanyang ama ay dapat gawing bahay panalanginan, pero naging bahay at lungga ng mga tulisan, sapagkat ang dami ng mga nagtitinda sa labas. Kaya pinagtataob niya, pinaghahagupit niya yung mga lamesa. Sabi niya, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito. Ang tinutukoy niya, hindi yung physical temple, hindi yung building. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang katawan. Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw, muli ko itong itatayo. Hindi naintindihan yon nung mga kaharap niya that time. Pero yun ay, ang tinutukoy niya ay itong naganap sa kanya, yung kanyang muling pagkabuhay. So ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lang isang event sa history. Ito ay kapangyarihan na bumubuhay din sa atin ngayon at nagbibigay ng pag-asa. Salamat sa Panginoon. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay binigyan niya ng isang totoo, tunay, at buhay na pag-asa. Everybody say, He is risen. Amen. Sabi nung song kanina, di ba? Ano ngayon? Di ba meron tayong kinanta kanina na ganon? He has risen from the grave. Amen ba? So, bigay ko sa inyo yung number 1. Number 1, the resurrection proves that Jesus is Lord. Kaya powerful yung resurrection. Talagang ang dami niyang binrake doon. Ang dami niyang pinakita, ang daming lesson na pwede nating ma-receive. So, the resurrection proves that Jesus is Lord. Tapos na yung argument na siya ba ay tao lang, na siya hindi dapat sambahin sapagkat siya ay anak ng Diyos. Hindi na. Lahat yun, pinag-usapan natin. Amen? Walang magulang ang Diyos. Kinailangan lang siyang ipanganak ni Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay kailangang isilang, magkatawang tao, upang matubos ang sangkatauhan. Amen ba? So the resurrection proves that Jesus is Lord. Amen? Everybody say, Jesus is Lord. Romans chapter 1, verse 4. He was declared to be the Son of God in power by His resurrection from the dead. Yung kanyang muling pagkabuhay na yon ang nagdeklara, yon ang nagpakilala na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ko nga, iisa lang siya. Wala nang iba. Hindi ko na i-mention. Pero, di ba, lahat ng kinikilala nila ng mundo, lahat ay namatay, nanatiling patay. Pero si Jesus, makalipas ang 3 araw, muling nabuhay. Amen? So, sobrang daming nagtuturo niyan. Sila yung tama, ito yung tama. Diba? Maraming nagkiklaim. Pero iisa lang ang bumangon mula sa mga patay. Only Jesus raised again from the dead. Wala nang iba. And praise God for that. Amen ba? Amen. Second, lesson from His resurrection. The resurrection defines our faith. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya ng tatag at pundasyon ang ating pananampalataya. 1 Corinthians 15, verse 4. If Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Kwento lang. May lesson lang. Ginagaya lang ng tao. Pero, sabi ko nga, walang foundation. Walang power. Amen ba? So, kung walang resurrection, walang tunay na forgiveness. Amen ba? Walang bagong buhay. Walang eternal hope. Walang basis.
ang pananampalataya. Mabubuwag ang anumang pananampalataya o pananampalatayang Kristiyano kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. Magiging katulad lang siya ng napakaraming nagkiklaim na sila ang Diyos, sila ang dapat kilalanin. Pero ang Panginoong Jesus lamang ang nag-iisa. So hindi sapat ang pagiging religious ng tao. Kailangan sila ay connected sa buhay na Kristo. Ano kung relihiyoso ka? Kung hindi mo kilala ang Panginoong Jesus, ang tunay na Diyos, na muling nabuhay mula sa mga patay. Ano kung relihiyoso ka? Matulungin ka at gumagawa ng maraming kabutihan. Kung wala kang personal relationship sa Kanya. Kung hindi ka nabubuhay para sa Kanya. Baliwala ang lahat ng pagiging religious mo. Baliwala ang pagiging mabuting tao mo. Kung yan ay hindi connected or rooted sa buhay na Kristo, yan ay mananatiling good works lang. Yan ay mananatiling mabuti lang. Mabuting tao ka lang. Pero again, ang pagiging mabuting tao ay hindi pwedeng maging lisensya papunta sa langit. Ang kabutihan ay dito lang. Walang puntos sa langit ang kabutihan ng isang taong hindi founded sa buhay na Kristo. Kaya kapag ikaw ay may personal na relasyon sa Panginoong Hesus, rooted ka kay Hesus na siyang nabuhay na mag-uli, lahat ng good works mo ay nagkakaroon na ng puntos sa langit. Amen. Hindi ka gumagawa ng mabuti para pumunta sa langit. Unlike before, ang tinuro sa atin, magpakabait ka, pupunta ka sa langit. Amen? Hindi yon totoo. Hindi yon biblical. Ang biblical, kinakailangan mong kilalanin at tanggapin ang ginawang kabutihan ni Kristo sa krus at ikaw ay magkakaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos at ikaw ay masusulat sa aklat ng buhay sa langit. So ang basihan ay sa ginawang kabutihan ni Kristo, hindi sa kabutihang ginagawa mo. Pastor, masama bang gumawa ng mabuti? Hindi. Tama lang na gumawa ka ng mabuti. Pero wag mong i-connect yan sa pagpunta sa langit. Dahil sabi ng Bible, all our good works is like filthy rags in front of God. Maruming basahan lang sa harap ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat magmalaki sa kabutihan natin. Salamat sa Diyos kung nakagawa ka ng mabuti. Amen? Hindi mo dapat ipagmalaki. Isa lang ang mabuti, ang Diyos. Sabi ng Bible, walang mabuti kahit isa. Lahat tayo ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Lahat tayo makasalanan at ang kasalanan ay may kabayaran. Ang kabayaran, impyerno, pupunta sa impyerno. But the gift of God, ito yung regalo ng Panginoon, is eternal life through our Lord Jesus Christ. Hindi through our good works, kundi through our Lord Jesus Christ. Kaya napakasimple, pinasimple ng Panginoon, pinadali ng Panginoon. Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo, paduguin ang likod mo, umakyat ka ng bundok. No. Ang gusto ng Panginoon, humble down. Humble before the Lord. Humble yourself. Magpakumbaba ka. Kilalanin mo, Panginoon, ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Tinatanggap ko ang Panginoong Hesus ng totoo sa puso ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapag ginawa mo yan, may nangyari sa spiritual. You are being born again. Amen? Sa spiritual ay isinilang ka. Doon nagkakaroon ng totoong relasyon sa Panginoon. Doon pa lang magsisimulang mabuksan ng iyong mga mata sa spiritual na bagay na dati hindi mo nakikita. Doon ka lang nagkakaroon ng interest sa mga spiritual na bagay na dati hindi mo interest. Amen ba? Amen. So yun yung maraming mga signs ng isang totoong nagkaroon ng encounter o pagtanggap kay Jesus. Kaya mga kapatid, bago tayo lumayo sa paglilingkod natin, bago tumagal tayo sa church, yan ang isa sa pinaka-essential na dapat nating i-make sure na encounter ko ba talaga si Jesus.
Importante yan. Dapat masagot mo yan ng totoo. Kasi pag na-encounter mo ang Panginoon, ibig sabihin, isinilang kang muli sa espiritual. Namatay ang dating pagkatao mo at nabuhay ang bagong ikaw na kasama ni Kristo. Amen. Yun yung kamatayan ni Jesus eh. Kaya siya nagstay sa grave for 3 days. Dinala niya doon, ibinaon niya doon ang kasalanan ng sangkatauhan. At ang kanyang muling pagkabuhay ay pagpapakita ng bagong pag-asa. Ano sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 17? If anyone is in Christ, he is a new creation. Ang sino man daw na nakipag-isa na kay Kristo. Di ba sa water baptism, pag inilubog ang isang tao, di ba, nilulubog natin siya sa tubig, lahat. Amen? Hindi natin siya winiwisikan o binubuhusan, nilulubog. Kasi yun ang totoong ibig sabihin ng water baptism. Full immersion on water. Kasi may spiritual significance. Ang paglubog mo sa tubig ay pakikipag-isa sa kamatayan ni Kristo. If anyone is in Christ, pag-ahon niya, he is a new creation. Wala na siya. Yung lumang pagkatao niyang makasalanan at may minanang kasalanan kay Adan at kay Eva, naiwan. Siya ngayon bagong tao na. Kaya nga, born again. Isinilang na muli. Amen? Kaya ang isang taong isinilang ng isang beses, mamamatay ng 3 beses. Ang isinilang ng 2 beses, mabubuhay magpakailanman. Kailangan ko pa bang anuhan yon? Okay lang? So, pag namatay ka, pag ikay isinilang ng 1 beses lang, ibig sabihin, hindi mo na-encounter si Jesus. Ano yung iyong paano ka sinilang ng 1 beses? Sa pamamagitan ng laman. Dahil sa iyong mga magulang, isinilang ka sa daigdig. But spiritually, hindi mo naranasan ang pagkakasilang. Ay ang kailangan, maisilang ka, hindi lang sa laman, kundi maisilang kang muli. Okay? At papaano ka isisilang muli? Sa pamamagitan ng fire at ng water. Ano yon? Yung water ay ang salita ng Diyos at ang fire ay ang banal na Espiritu Santo. Yun yung naganap sa pamilya ni Cornelius nung dumating si Pedro. Pagdating ni Apostol Pedro, ang sabi ng Bible, si Cornelius ay isang mataas ang posisyon sa military. Siya'y mabuting tao, relihiyoso, deboto, matulungin sa mahihirap. Pero hindi sapat lahat ng yon. Kaya kinailangang ipadala ng Panginoon itong si Apostol Pedro sa bahay niya. Para ano? Maranasan nila yung born again experience. Maranasan nila yung yung pangalawang kapanganakan. At habang nangangaral si Pedro at nakikinig ang pamilya ni Cornelio, sabi ng Bible, bumaba ang Espiritu Santo na parang apoy at napuspos silang lahat. Yun yung sinasabing, di ba? Yun yung wala sila. Yun yung wala yung isang taong deboto, mabait. Yun. Yung power ng Diyos. Yun ngayon ang tinanggap ng pamilya ni Cornelius. Amen ba? Palakpakan natin si Jesus. Amen? So number 3, benefits nitong resurrection ni Jesus Christ. The resurrection conquers sin and death. Dahil sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus, tinalo niya ang kamatayan at ang kasalanan. Kaya ang isang taong hindi tatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at hindi mabubuhay para sa Kanya ay walang kalaban-laban sa kasalanan at sa kamatayan. Wala. Kaya kailangan mong tanggapin si Jesus. Bakit? Sapagkat napagtagumpayan na niya ang kasalanan at ang kamatayan. Kaya ang sino man na nakay Kristo ay katulad ni Kristo, mabubuhay na mag-uli at magtatagumpay sa kasalanan. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, tuloy ka lang sa paglilingkod kay Jesus.
1 Corinthians 15:55 to 57. Where, O death, is your victory? Thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sabi sa Tagalog, nasaan kamatayan ang iyong tagumpay? Wala na. Dahil sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus, nawalan, natalo. Di ba? Pag napapanood natin yung The Passion of the Christ, meron doong, may mapapansin kayo, na nung si Jesus ay iniyukayok na ang kanyang ulo, namatay na. Di ba parang dinaanan si Satan doon sa, may ganong scene, biglang dinaanan, pinakita siyang mabilis. Naakala niya yung kamatayan ni Jesus, siya ay tagumpay. Biglang nagkaroon ng shaking. Tapos ipinakita doon sa movie, yung kortinang malaki. Pinakita doon na biglang nagkaroon ng nahati sa gitna. Ang ibig sabihin po kasi noon, yung kamatayan ni Jesus, yung pader na humaharang sa Diyos Ama at sa sangkatauhan ay kasalanan. So yung kortina na yon, no naputol, pinakita ng Panginoong Hesus, dahil sa kanyang kamatayan, nagkaroon na ng divine access ang tao sa Diyos Ama. Na dating hindi makalapit. Kaya ang mediator si Jesus, dahil sa kanyang kamatayan, napunit yon at ang tao ngayon nakakadirekta na sa Ama. Amen. Kailangan mo lang magpakumbaba. Amen? So yung kasalanan, tinanggal ng Panginoong Hesus. Kaya powerful yung kanyang resurrection. Hindi basta-basta. At biglang sumigaw, binalik uli. Dinaan ulit yung camera kay Satan. Sumigaw na siya. Tapos, parang natalo. Bakit? Kasi nga, akala ng kaaway, yung kamatayan ni Jesus sa krus ay tagumpay niya. Hindi niya alam, yon ang fulfillment ng mission ng Panginoong Hesus sa lupa. Amen. Kaya sabi niya, bago siya nalagutan ng hininga tetelestai. It is finished. Kaya kumpleto ang ginawa niya sa cross. Hindi incomplete ang cross. Ang cross ay kumpleto. Tinapos ni Jesus ang mission niya. Kaya buhay na buhay ang pag-asa ng lahat ng nananalig sa Panginoong Jesus. Amen ba? Are you blessed? So sa mundo, ang pagkamatay, simbolo ng wakas. Pero sa Diyos, ito'y simbolo ng tunay na buhay. Number 4. Lesson from His resurrection. The resurrection offers new life today. Everybody say new life today. Eto yan. Available na. More than 2,000 years ago, nung gawin ng Panginoong Hesus ang pinakamatinding pagsasakripisyo, ang mamatay sa krus. Mahigit 2,000 taon na nakalilipas na. Available na po ang kaligtasan para sa lahat. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, available sa lahat ng tao ang kaligtasan. Ang problem, lack of knowledge. Pinagsusumikapan nilang makuha ang kaligtasan. O saan ka pupunta? Sisimba, magbabawas ng kasalanan. Sabi naman ng isa, sama mo ako para mabawasan din yung kasalanan ko. Ang problema, ang alam ng tao, may kailangan pa siyang gawin. Meron pang hinihinging kondisyon ang pagkakaroon ng salvation. Walang kondisyon. Ang kailangan lang ay pusong mapagpakumbaba. Amen. Amen. Ang kailangan lang ay kilalanin ang ginawa ni Jesus. Tama na ang pagtingin sa magagawa mo. Walang magagawa ang kabutihan ng tao. Kahit anong pagsusumikap mo. Sabi ko nga, yung lola ko, 12 years old, taong simbahan. Siya talaga, 3:00 na madaling araw, nasa simbahan na, may puti dito. Nananalangin, tatayo yun, araw na.
Pero dahil hindi namin alam ito, hanggang sa namatay yung lola ko, ano ginagawa namin? May 40 days, may babang luksa. Tumatawag ng mga mananalangin para sa kanyang kaluluwa, para pumunta sa langit. Mula bata, gumagawa ka na. Tas nung mamatay ka, hindi ka pa sigurado. Kailangan ka pang ipanalangin ng ibang tao para mapunta ka. Yung salvation po, personal. Ang pagtanggap kay Jesus, personal. Hindi pwedeng gawin ng magulang mo yung bagay na yon para sa mga anak. Kaya ang anak hinihintay lumaki. Hanggang sa alam na niya yung tama at mali at magde-decide rin siyang tanggapin si Jesus. Hindi porket ang mga magulang mo naglilingkod, pastor o ano. Hindi. Kailangan mo mag-decide personally. Tanggapin ang Panginoong Jesus. Kasi ang pagpasok sa langit ay personal. Hindi ito by sekta. Hindi ito per group. Hindi by family. Personal. Amen ba? Unlike before, pag nalaman mo, uy, ang nanay ko, ganyan, taong simbahan, di ba, naglilingkod sa simbahan, kala mo safe ka na. Hindi po yun ganon. Wala pong padrino ang pagpunta sa langit. Si Jesus lang ang tanging daan at wala ng iba. Amen. Hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo, hindi ang kahit sino. Kaya kung ang tatay mo, nakita mo, naglilingkod kay Lord, praise God. Kasi kahit papaano yung foundation mo, medyo matibay na. Amen po ba? Pero again, personal itong dinidesisyonan. So the resurrection offers new life today. Kaya pumupunta tayo sa mga tao. Sinishare natin itong mabuting balita. Sinishare natin itong mabuting bagay na tinanggap natin. Ba't tayo nag-i-invite ng tao sa church? Para ma-receive din nila ito. Kasi si Jesus ay namatay hindi para sa atin lang. Namatay siya para sa lahat ng tao. At ang gusto niya, lahat ng tao makasama sa kanyang kaharian. Amen ba? Romans 6:4, just as Christ was raised from the dead, just as Christ was raised from the dead, we too may live a new life. Kita nyo? Parehas eh. Kung anong naganap sa Panginoong Yesus, magaganap din sa atin. Kaya ano sabi ng Bible? Kahabag-habag sila na sumasamba sa mga Diyos na may mata pero hindi nakakakita. May bibig pero hindi nakapagsalita. May tenga pero hindi nakakarinig. Everybody say, buhay ang aking Diyos. Buhay ang Diyos natin. San ka man naroroon, kasama mo siya. Kahit saan. Kahit magkakahiwalay kayo ng lugar na magkakamag-anak, ang Diyos ay sumasa inyo ng sabay-sabay sa iisang pagkakataon because He is God. He is omnipresent God. He can be anywhere at the same time. Hindi yan kaya ng ibang nagkiklaim na sila ang Diyos. Kahit si Satanas, hindi niya kaya yan. Si Satanas ay nasa isang lugar lang. At doon lang siya. Hindi pwedeng nandito, nandun. Diyos lang ang makakagawa noon. Amen? Sino pong natutuwa? Ang Diyos na sumasa Kanya ay makapangyarihan. Yan ang sinabi ng Bible eh. Diba? Ang Diyos na sumasa akin ay higit na makapangyarihan kaysa sino mang Diyos na nasa sanlibutan. Kaya pag nagpe-pray ka, powerful yon. Declare mo. Ang Diyos na nasa sa akin ay higit na makapangyarihan kaysa sino mang Diyos na nasa sanlibutan. Ano ibig sabihin nun? Wala na. Dead, ano na yon? Kumbaga, ano nga tawag nila pag naglalaro? Kumbaga, tapos na ang laban. Amen ba? Finish na. Amen? Kaya pag ang Panginoong Yesus nasa iyo, finish na. Amen ba? Praise God. So, hindi ito tungkol sa langit balang araw. Okay? Ito ay tungkol sa bagong buhay ngayon. Amen? Ang pag-asa natin ay buhay at hindi ilusyon lamang. Amen? 1 Peter 1:3. Ano sabi dyan? He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ.
Ang tindi niyan. He has given us new birth. Kaya nga kailangang maisilang kang muli. Amen? Hindi po siya religion. Bagong, ano na naman yan? Bagong relihiyon na naman yan. No. Hindi po ito bagong relihiyon. Bago pa ho itinatag ang iba't ibang relihiyon, ito'y naroroon na. Amen? Ang Panginoong Jesus ay nauna pa sa sino man. Wala pa ang tao, wala pa ang daigdig, ang Diyos ay naroroon na. Dahil ang Diyos ay walang pasimula at walang wakas. Amen? Kaya ang relihiyong, ang paniniwalang Kristiyano ay hindi relihiyon na inimbento ng tao. Ito ay instituted and started with God Himself, ang Panginoong Hesukristo. At ang mga nagsulat ng Biblia ay eyewitness. Hindi po sila third hand. Sila po ay first hand na kasama mismo nila ang Panginoong Hesus nung nasa lupa. At sila ay in-inspired ng Banal na Espiritu Santo para magawa at maisulat ang Biblia. At sa dami ng author, sa dami ng writers ng Bible, hindi po sila nag-contradict. Nakita nyo? 66 books ang laman ng Biblia. Pero wala ni isa ang nag-contradict. Bakit? Iisa ang author, si Holy Spirit. Maraming writers, pero isa lang ang pinagmulan ng kanilang isinulat. And they are inspired by the Holy Ghost. Amen? So, di ba, pagdating nila doon sa tomb, makikita nila open na. Eh di ba dapat sarado yon? Kasi pagkataas nila ilibing, tinatakpan nila ng malaking bato yan. Pero pagdating nila, wala na yung bato. So the stone was already rolled away. Matthew 28 verse 2, hindi inalis ang bato para makalabas si Jesus. Inalis ang bato para makapasok ang tao. Amen? Hindi inalis ang bato para makalabas si Jesus. Inalis ang bato para makita natin na siya'y muling nabuhay. Kaya ang sabi ng angel halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa Kanya. Minsan, inaalis ng Diyos ang harang, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Gusto niyang masaksihan natin ang Kanyang kapangyarihan. Revelations chapter 1 verse 18, I am the living one. I hold the keys of death and Hades. Tingnan nyo Ako lamang ang nabubuhay, magpakailan paman, at hawak ko ang susi ng kamatayan at ng impyerno. Sino may hawak? Si Lord Jesus Christ. Kaya kung matatakot ka, wag sa tao. Matakot ka sa Diyos. Kasi ang tao, sabi ng Bible, kaya kang patayin. Hanggang doon lang. Ang Diyos, kaya kang puksain at patayin at kaya kang dalhin sa impyerno. Because He holds the keys of death and Hades. Amen ba? Okay pa po ba kayo? Patapos na po. So, application. Number 1. Ito paano natin i-apply. Number 1, live like He is alive. Dapat nabubuhay ka, alam na alam mo, buhay ang Diyos. Amen ba? Hindi kagaya nung pagdating ng Friday, 3:00 ng hapon, walang lalabas ng bahay. Walang magmumotor. Walang maglalaro, bawal masugatan, hindi gagaling, patay ang Diyos. Amen? Di ba? Alala ko nung bata kami, naku, may nasugatan, nadapa. Naku, hindi ang gagaling ng patay pa ang Diyos. Amen? Pero pinalaya na tayo ni Lord sa mga gantong paniniwala. Amen? Ang Diyos natin ay buhay, magpakailan paman. Amen? So Colossians chapter 3, verse 1, anong sabi? Set your heart on the things above. So, kung ikaw ay nabubuhay,
na ang buhay may pinamumuhay mo, na alam mo na ang Diyos mo ay laging buhay, ang puso mo ay laging nakatingin sa mga bagay na lampas dito. Amen. The AI Toolkit is live. Amen. Sayang, di ako Amen. Iba talaga ang buhay ng isang taong nabubuhay na may pag-asa. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ganyan-ganyan nga yung muka. Tingnan mo. Amen. Praise God. Taas ang kamay ng na-encounter na si Jesus. Naintindihan nyo ba yun pag sinabing na-encounter na si Jesus? Yung mga hindi nagtaas, kumusta po? Okay lang. Alam nyo, si Manny Pacquiao, natulog, na naginip. At sa panaginip niya, nandun siya sa forest. At may boses siyang naririnig. Emmanuel. Parang ang sabi sa kanya, Emmanuel. Kasi Emmanuel ang pangalan ni Pacquiao Emmanuel, bakit mo ako parang lumayo, iniwan. So iyak daw ng iyak si Pacquiao. Si Pacquiao ay na-born again, hindi siya yung may nagsabi. Hindi. Direkta yun na naginip. At sa panaginip niya, iyak siya ng iyak. Hanggang sa nagising siya. Sabi niya, panaginip lang pala yun. Sobra daw kabog ng dibdib niya. Tapos paghipo niya sa unan niya, basang-basa ng luha. Totoo pala. Doon na nagsimula na si Pacquiao ay magbasa ng Biblia. At pagkatapos, saka pa lang, may pumuntang mga pastor sa kanya para mag-share sa kanya. Alam niyo, ang Diyos, hindi mo siya pwedeng ikahon. Huwag nating isipin na limitado lang yung pwedeng mailigtas ng Diyos. No. Alam niyo bang kahit sa gitnaan ng nagaganap na gera sa Iran, sa Middle East, pwedeng ang Panginoon ay mangusap direkta sa puso nila. Kahit tulog. Kaya nga pag nagpipray tayo, di ba, yung mga kamag-anak natin, yung mga malalayo, Lord, dalawin po ninyo siya. Ako pag pinagpipray ko si President Marcos, di ba, ganun, Lord, pag natutulog siya, dalawin mo siya. Kaya Kaya ni Lord, amen ba? Huwag mo nang isipin na, Lord, ipadala mo ako sa Kanya. Ang daming gwardya doon. Hindi ka mapapadala doon. Ano ka, special? Di ba? Hindi. Ang prayer mo, Lord, kaya ni Lord Amen? Direct, Lord, dalawin mo siya sa panaginip niya. Pwede yun. At yung prayer ko na yan, ay prayer ko rin kay President Duterte before. Lord, dalawin niyo po siya. Bakit? Pwede. Kaya. Amen? Huwag mo nang ipilit. Lord, gawin mo akong special. Amen. Lalampasan ko ang PSG. Dumarating ka pa lang, sabi ng PSG, saan ka pupunta? Hindi ka makakataan. Amen. Kailangan may wisdom. Amen po ba? Pero kung kamag-anak mo yan, tatay mo yan, Lord, gamitin mo po ako. Anong prayer? Bigyan mo ako ng tapang. Share-sharean ko yung tatay ko. Kailangan mo ng tapang. Bakit? Baka pag-share, tatay. Wala. Di ba? Kailangan may tapang ka. Tay, I love you. Yeah. Strategy. Amen ba? Lalambot ang puso ng tatay. Sa totoo lang, mas malambot ang puso ng tatay kaysa sa nanay pagdating sa mga anak. Pero mas matyaga ang nanay. Amen ba? Pero ang tatay, gunan lang. Kanyari, strong siya. Pero pag anak na ang usapan, durog yun. Amen ba? Tama ba? Number 2. Application na ito ha. Etong application, ito yung pag-uwi. Ito yung dapat dala-dala natin. Dapat pala nabubuhay ako, nabuhay ang aking Diyos. Amen ba? Baka mamaya, nabubuhay ako, buhay ang aking Diyos. Tapos pagdating sa Sabado, bibili ka na ng palaspas. Pabiling palaspas. Pangtaboy sa mga manananggal. Amen. Amen. Ano ba yan? Wala nang ganon. Amen po ba? Pag umuwi ka sa bahay mo, buti pa magdikit ka na lang ng Word of God. Amen? As for me, tanyo nakadikit dyan sa aming pinto. As for me and my house,
we will serve the Lord. Yun ang nakalagay doon sa pinto namin. Declaration yon. Kaya pag mayroong gustong pumasok, oops, off-limit tayo. Kasi kita sa spiritual, balot ito, bahay na ito. Bakit? Nakadeclare na eh. Ang buong pamilya ay maglilingkod sa totoong Diyos. Tapos nakalagay, Joshua chapter 24, verse 15. Amen? Baka gusto nyo rin, ayan po. Hanapin nyo sa Bible yung Joshua 24:15. Next, number 2. Leave the grave clothes behind. Ayan. Iwanan daw. Yung kagaya nung nangyari kay Jesus, di ba? Ang dinatnan na lang nila, yung kanyang damit na sinuot nung siya inilibing. May mga bagay, mga kapatid, na hindi talaga dapat dalhin. May mga bagay na kailangang iwanan. At ikaw, bilang mananampalataya, kinakailangang mag-iwan ka sa mundong ito. Ng ano? Ng tatak. Ng impact. Ng example ng buhay para kay Jesus. Amen? Congratulate mo yung katabi mo. Tuloy mo lang yung mission mo, kapatid. Amen? Number 3. Kasi madilim eh. Kaya yung iba parang nag-aahon na. Napapasarap eh. Amen? Pakisiko sa pangatlong ribs yan para magising. Ayan. Number 3, share the good news. Everybody say, I will share the good news of salvation to my family, to my friends, to my colleagues, office mates, community. Amen? Matthew 28 verse 7. Ano sabi doon? Go quickly and tell. Magmadali kayo, ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Pagpunta nila doon, wala nga. Ang utos kagad sa kanila, ano yon? Magmadali kayo at ibalita. Everybody say, ibalita. Dahil ang Panginoong Yesus, alam mo na muling nabuhay at nabubuhay magpakailanpaman, ang sabi, ay inuutusan tayo. Humayo kayo. Magmadali at ibalita sa lahat na siya'y muling nabuhay. Na ang Diyos natin ay nabubuhay magpakailanpaman. At pupunta na siya sa Galilea. Ang Panginoong Yesus, kasi yun yung sabi niya, pag nabuhay siyang mag-uli, kakatagpuin daw ang kanya mga alagad sa Galilea. Kaya sabi, magmadali kayo, kasi pupunta siya ng Galilea. Makikita ninyo siya roon, yan ang balitang hatid ko sa inyo. Kaya ang bitbit natin sa daigdig, good news. Everybody say, good news. Ano ang good news? Si Jesus ay namatay, makalipas ang 3 araw, muling nabuhay, at nabubuhay magpakailanpaman. Yan ang mabuting balita ng kaligtasan na dapat sinishare sa buong daigdig. Amen. Ang resurrection ay balitang hindi pwedeng itago. Kasi maraming eyewitness. Tell the world about the good news. At ano yung good news again? Si Jesus ay muling nabuhay. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? 3 lang po ito, mga kapatid. Pero, wag po natin itong kakalimutan, ha? Patuloy nating ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Iwan natin sa mundong ito ang bakas na itinuro sa atin ng ating Panginoon. At mabuhay tayo. Na alam natin ang Diyos natin ay nabubuhay magpakailanpaman. Let us pray. Panginoon Diyos, naniniwala ako na Ikaw ay nabuhay. At dahil buhay ka, may bagong simula ang bawat tao. Dahil buhay ka, hindi ako talo. Dahil buhay ka, may pag-asa ako. Ngayon, bukas, at magpakailanpaman. Ang cross ay nagpapakita ng matinding pagmamahal mo sa amin. But the empty tomb proves
your power. Salamat po. Buhay ang aming Diyos. Buhay ka na aming Panginoon. May kabuluhan. Ang lahat ng ginagawa mo, kapatid, ang pagsunod mo sa Panginoon, ang paglilingkod mo sa Panginoon, may kabuluhan ang paggising mo ng maaga, paghahanda ng damit na susuotin every Sunday. May kabuluhan ang pamasahe na ginagastos mo papunta sa church. May kabuluhan ang lahat. Hindi sayang, hindi suntok sa buwan ang iyong ginagawa para sa Panginoon. Anything, lahat yan ay recorded sa langit. Lahat yan ay alam ng Diyos. At yan ay may kaakibat na reward pagdating ng dakilang araw ng Panginoon. Now, pwede ba kausapin mo ang Panginoon? Puso sa puso. Napaka-tender ng puso ni Lord sa kanyang mga anak. Once na ikay nagsalita sa panalangin sa Panginoon, ang langit ay agad na-activate. Kaya gamitin mo yung binigay na access ng Diyos sa iyo. Sabi ng Bible, ang sino mang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ay binigyan ng karapatang maging anak. Gamitin mo ngayon ang pagiging anak mo. Lumapit ka sa Kanya, hindi isang taong walang relasyon. Lumapit ka sa trono ng Diyos bilang isang anak na may relasyon. Na kapag lumapit ka, papakinggan ka kasi anak ka. Huwag kang mahiya na dumulog sa kanyang banal na trono. Ang Diyos ay nakatunghay lagi sa kanyang anak. Kung kayong mga magulang, bagamat masasama, sabi ng Biblia, ay nagbibigay ng tinapay para sa inyong mga anak. Higit ang Diyos, ang Ama nating nasa langit, na ibibigay niya ang anumang kailangan natin sapagkat siya'y mabuti. Lapit sa mabuting Ama na nasa langit. Kung ikaw ay first time na nakarating dito sa church, first time ka sa ganitong uri ng gawain, hinihiling ko sa iyo, kapatid, manalangin ka. Pangungunahan kita at gawin mo ito na iyong panalangin. Hawakan mo ang iyong puso ngayon. Buong puso mong sabihin, Ama, lumalapit po ako sa iyo ngayon. Ako po ay nagpapasya. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mga bagay na naisip ko, nasabi ko, nagawa na hindi mo kalooban, isinusuko ko na po sa iyo. Patawarin mo po ako. Tinatanggap ko ang Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa pangalan ni Hesus. Kapatid, may nangyari ngayon sa iyo sa espiritual. Kung ginawa mo yan ng buong puso, ikaw ngayon ay isinilang sa espiritual. Bagong nilalang ka, bagong tao ka. Lalabas ka ng church na bago ka na. Hindi ka na kagaya nung kaninang pumasok ka. Yung pumasok kanina, namatay ngayon sa espiritual. Ikaw ngayon ay bago ng tao. Mabuhay ka para kay Kristo. Patuloy mo siyang hanapin at ialay mo ang sarili mo sa Panginoon. Everybody raise up your hands. Heavenly Father, ino-offer ko sa iyo ang inyong bayan. Please, send us sa bawat bahay, sa bawat sitio, sa bawat barangay, sa bawat subdivision, sa bawat sulok
ng kainta. Send us, Father, and give us the anointing, the boldness to share the gospel of salvation para sa lahat ng mga tao. Marami pong salamat. We will always celebrate the victory of our Lord Jesus Christ. And we will always remember that our God is a living God. He has risen from the dead at hindi na kailanman namatay. Marami pong salamat. Itong aming panalangin, tanggapin mo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen.